Hindi ko talaga alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Hindi ko inaasahang nandoon ang arroganteng si Sian. Pakiramdam ko ay isa akong kandila na unti-unting nauupos, habang sumasayaw. Ramdam ko ang malalagkit niyang mga titig, ngunit may halong pandidiri. Naramdaman ko rin ang pag-iinit ng pisngi ko dahil sa sobrang hiya. Wala akong ideya sa mga ganito, at dalangin ko sana ay bigla akong maglaho na parang bula sa harapan ng mga ito. Dude, di ba si Isabel yan? Narinig kong tanong ng lalaking iyon, na marahil ay kaibigan ni Sian. Minsan ko nang nakita ang mga iyon sa kasal ni Nanay at Mr. Verhel, kahit ganoon na lang ang hiya ko, nagawa ko pa rin ang ipagpatuloy ang pagsayaw sa harapan ng mga ito. Nasimulan ko na ang lahat, kaya wala na akong lakas ng loob, upang huminto pa sa ginagawa ko. Pasimple kong tinitigan ang lasing na mukha ni Sian. He's now smiling but in a sarcastic way. Yes, I couldn't believe that she looks like that. I mean she's an innocent whore, anito sabay halakhak. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman sa mga sandaling narinig ko, ang mapanakit nitong mga kataga. Na nanggaling mismo sa bibig ni Sian. Naramdaman ko na lang ang pangangilid ng aking mga luha. She's beautiful just like at the wedding day of your dad, narinig ko namang saad ng isa pang lalaki. Matuloy na lumipas ang oras, at ipinagpasalamat ko iyon, bagsak ang aking mga luha paglabas ko mula sa silid na iyon. Kahit alam kong katuwaan lang ang lahat, pero hindi ko maiwasang sumama ang loob kay Dana, at sa mga kaibigan nito. Pag-uwi namin ng bahay ay hindi na ako kumibo pa, bagay na ipinagtaka ni Dana. Are you mad, Isabel? Anito habang nasa veranda ako. Alam kong sinadya nitong puntahan ako doon, upang kausapin ako. Nilingon ko ito at marahang ngumiti. Inaamin kong medyo sumama ang loob ko sa iyo, at sa mga friends mo. Labis na pag-aalala ang bumada sa mukha ni Dana. Mabilis ako nitong niyakap at humingi ng sorry. Pero, tapos na iyon. Kalimutan na natin iyon at besides, hiningi nyo naman ang permiso ko, bago ko gawin ang bagay na iyon. Kaya no hard feelings. Mabilis itong kumalas mula sa akin, at pinakatitigan ako sa mata, na para bang hindi ito makapaniwala sa sinabi ko. Pero pinilit ka namin, nag-aalala pa rin itong wika. At hindi ko rin alam na nandoon pala si Kuya Sian Anito. Sa totoo lang, kinakabahan din ako baka makarating ito kay Nanay at Mr. Verhel. Sobrang nakakahiya. Paano kung ibuko ako ng arroganteng si Sian? Wala na nga iyon, kalimutan na natin ang bagay na iyon. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko, sa wakas ay nakarating na nga ang mag-asawa galing Paris. Sobrang dami ng pasalubong nila sa akin. Napagpasyahan din nila na magpa-despedida party para sa akin, dahil nga babalik na ako ng probinsya. Friends ni Sian at ni Dana ang imbitado sa despedida. Hinayaan nila kami sa gilid ng swimming pool na ganapin ang party. Maganda kasi doon at masarap ang simoy ng hangin. Hi Isabel, happy trip. Saad ng isa sa mga kaibigan ni Sian. Alam kong labag sa loob ni Sian ang pagpunta doon ng mga kaibigan, itong si Nanay at Mr. Verhel lang naman ang namilit sa mga iyon. Mula sa isang tabi, nakita ko si Sian kasama ang ilan nitong mga kaibigan. Hindi ako ganoon kasigurado, pero mukhang ako ang pinag-uusapan nila. Marahil pinag-uusapan nila ang mga nangyari noong gabi sa party. Thanks. Anyway, I'm Matthew, just call me Matt. Magiliw nitong saad kasabay din ng paglahad nito ng kamay. Nakipag-shake hands ako dito, at nakaramdam ako ng pagkailang nang mapansin ko ang paghigpit ng hawak nito sa mga palad ko. Mabilis ko yung binawi mula sa mga kamay nito. Mabilis akong nagtungo sa kinaroroonan ni Dana. At ng mga kaibigan nito. Nakita kong nagtungo ang lalaking nagngangalang Matthew sa grupong kinaroroonan ni Sian. Pansin ko ang pangungunot ng noo ni Sian, habang kausap nito si Matthew. Lang sandali lang ay nag-umpisa na ang simpleng selebrasyon. Nagkaroon rin ng mga parlor games na pinangunahan ni Dana, at mga kaibigan nito. Siyempre, hindi ko sinayang ang mga pagkakataong iyon. Nakakapagod man pero masaya pa rin. Siguro mga ilang oras din bago matapos ang selebrasyon, sa mixing panahon ng pakikipaghalubilo sa mga kaibigan ni Sian, ay nakilala ko rin ng lubusan ang mga ito. Para sa akin, okay naman palang makitungo ang mga kaibigan nito. Ibang-iba sa kanila si Sian, tahimik itong si Sian. Alam ko na kung ano ang nasa loob nito.
As usual, puro kagaspangan lamang ng pag-uugali ang ipinapakita sa akin nitong si Sian. Thanks po Nay, saad ko kay nanay nang sa wakas ay matapos na ang selebrasyon. Wala iyon anak, sigurado ka na ba talagang aalis ka na bukas? Kapag Kwan ay tanong nito, nakikita ko ang lungkot mula sa mga mata nito. Nag-iwas ako ng tingin. Sa totoo lang, naguguluhan talaga ako. Parang may nagudyok sa akin na manatili sa poder nito, ngunit iniisip ko si Antefe. Umaasa na kasi ito na babalik na ako ng probinsya. Iniisip ko rin ang pag-aaral ko doon, at iniisip ko rin kung anong gulo ang namamagitan sa amin ni Sian kapag manatili pa ako dito. Kitang-kita ko naman ang disgusto niya na manatili ako, kaya wala akong dahilan para manatili talaga. Opo Nay, tipid kong tugon. Sayang, hindi pa nga tayo nakakapag-usap ng mabuti. Alam mo bang gusto ko pang ikwento sa iyo ang love story namin ng Tito Virgel mo, nang hihinayang nitong Saad. Pwede nyo naman pong ikwento kahit ngayon din, nakangiti kong Saad. Humalukip-kap ito at tumingin sa kawalan. Siguro sa susunod na, nakangiti nitong wika. Alam kong may pagkakataon pa para magkita tayong dalawa. Sana, bumisita ka naman dito kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo, anito at niyakap ako. Kami na ang bahala sa gastusin mo sa school, basta mag-aaral ka lang ng mabuti para sa mga pangarap mo. Magsisikap po ako sa pag-aaral, pero hindi ko po tatanggapin ang offer ninyo, nakangiti kong Saad. Bumada ang labis na pagkadismaya sa mukha ni nanay, at kapag Kwan ay niyakap ako. Pakiusap Isabel, anito, huwag mo namang tanggihan pa ang gusto namin ng Tito Virgel mo, anito at saka naghigit ng malalim na buntong hininga. Sa totoo lang, kaya ko namang mag-aral sa pamamagitan ng scholarship sa probinsya, kumikita rin naman kami ni Antefe sa panininda ng mga isda sa palengke, kahit paano ay malaking tulong na rin iyon pandagdag sa mga pangangailangan ko sa eskwelahan. Dahil hindi pa rin ako napilit ni nanay sa gusto nila ni Tito Virgel. Kaya naman, bago nila ako pahintulutang umalis, ipinasyal na muna nila ako sa kung saan. Kumain kami sa mamahaling restaurant ni Sian. We will miss you talaga Isabel, saad ni Dana. Sayang, gusto ko pa naman sana turuan ka kung paano gumamit ng mga kubyertos, natatawang saad nito. Palihim kong sinulyapan ang tahimik na si Sian, habang ngumunguya. As usual, walang kangiti-ngiti mula dito. Nanatiling seryoso ito, habang ang atensyon ay nasa platong nasa kanyang harapan. Hayaan mo na, nakangiti kong tugon. Hindi naman ako nababagay sa paggamit ng kubyertos, natatawa kung Saad. Panlaban lang talaga ako sa mga boodle fights, saad ko at palihim na sinulyapan si Sian. Bigla itong nag-angat ng tingin, at napansin ko ang madilim na anyo ng mukha nito. Sinadya ko talagang parinig ang mga linyang ginamit niya sa akin kamakailan lang. At saan ka naman kumuha ng ganiyang ideya anak? Ani Mr. Virgel. Peke akong ngumiti at muling sumulyap kay Sian, nakatitig pa rin ito sa akin, at ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha nito. Wala po, baling ko kay Mr. Virgel. Totoo naman po iyon, nakangiti kong tugon. Kahit nasa mamahaling restaurant kami, wala pa rin makakapigil sa pagkakamay ko ng pagkain. Alam kong pinagtitinginan ako ng mga taong naroroon, ngunit wala akong pakialam sa kanila. Maging si Sian ay nakikita ko ang labis na disgusto nito sa ginagawa ko. Matututunan mo rin ang paggamit ng mga iyon anak, saad naman ni nanay. Pagkatapos naming kumain, nagyaya na rin akong umuwi para makapagpahinga saglit, tsaka na ako aalis. Napalingon ako sa pintuan nang biglang may kumatok mula doon. Tinatamad akong bumangon. Hindi ko na sinuri ang sarili ko sa salamin. Alam kong haggard ang face ko, at medyo magulo ang buhok ko. Parang biglang nawala ang antok ko, nang bumungad sa paningin ko ang gwapong mukha ni Sian, pagbukas ko pa lang ng pinto. Hindi ko alam kung ano ang kailangan nito sa akin. Marahil ay nandito ito upang late na naman ako sa huling pagkakataon, kaya mabilis kong isinara ang pinto, ngunit mabilis rin itong naiharang ang makisig niyang katawan sa pintuan. Can we talk? Malamlam ang matang tanong nito. Dahan-dahan kong niluwagan ang pagkakabukas ng pinto. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan namin. Please let's talk for a while, nagsusumamong tanong nito. Natigilan ako sapagkat nakababa ang paningin nito sa dibdib ko. Wala pala akong suot na bra, at bakat na bakat doon ang mayayaman kong kabundukan.
Mabilis kong tinakpan iyon gamit ang dalawang braso ko sabay talikod dito. Pwedeng lumabas ka na muna. Nag-aalangan kong saad. Sobrang kaiyahiya ang bungad ko dito. Hindi ko rin naman inaasahan na pupuntahan ako dito sa kwarto ko. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang arroganting Sian ay gustong makipag-usap sa akin? Okay, I'm sorry for making you uncomfortable, Anito. Let's see each other at the veranda, dugtong nito. Mabilis kong isinara ang pinto, at tutap ko ang aking dibdib, dahil sa lakas ng pagtibok ng puso ko sa mga sandaling iyon. Parang ayaw ko na yatang harapin pa ito. Masyado ng maraming kaiyahiyang pangyayari ang naganap na kasama ito. Noong una, sa kasal. Pangalawa, sa stag party at pangatlo ay ngayon. Mabilis akong nagbihis nang sa wakas ay napagpasyahan ko na rin ang harapin ito. Loose t-shirt at pajama lang ang suot ko. Nagtungo ako sa veranda, at nakita kong naghihintay sakin doon ang binata. Parang mas lumakas ang pagtambol ng puso ko, habang dahan-daang humahakbang patungo sa kinaroroonan nito. Hay! Bigla itong nagbaling ng tingin, at nakita ko ang pangangislap ng magaganda nitong mga mata. Honestly, I really do not know where to start. I mean, do I need to say sorry right now, for what I have done to you? Napaawang ang mga labi ko. Totoo ba ang naririnig ko? Parang nananaginip yata ako. Nasa sa iyo naman iyon kung magsusorry ka. Hindi naman kita inoobliga. Pinilit kong iseryoso ang ekspresyon ng mukha ko. I'm sorry. Alam kong hindi naging mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Let me prove to you that I really meant my words. Peke akong ngumiti. Hindi mo naman kailangang patunayan pa ang lahat ng mga sinasabi mo. Aalis na ako mamaya, at hindi muna ako makikita. Siguro magiging peaceful na ang pamamahay na ito. Papatunayan ko iyon sa iyo kung hindi ka aalis, please stay. Muling napaawang ang mga labi ko. Ito na yata ang sinasabi ni Dana noon na magbabago rin ito, pagdating ng tamang oras at hihingiin din ito na huwag na akong umalis. Let's start I mean, as a family. Ngumiti ako at pinakatitigan ito sa mga mata. Mukhang sincere naman ito sa kanyang sinasabi, pero buo na ang desisyon ko. Gusto ko nang makita ang kinalakan kong probinsya, at lihim din akong dumadalangin na sana'y magkita na rin kami ni Rigor. Gusto kong malaman kung ano na nga ba ang nangyari dito. Thank you Sian, pero nakapagdesisyon ako, malungkot kong saad. Nakita ko ang labis na pagkadismaya mula sa gwapo nitong mukha. Okay, Anito at dahan-daang tumalikod at umilang hakbang. Mag-iingat ka sa biyahe, saad nito na nanatiling nakatalikod sa akin, at sa katuluyan na itong lumayo sa kinaroroonan ko. Labis na saya ang bumalot sa aking puso. Sa wakas ay nagbago na rin si Sian sa akin. Sana totoo lahat ng ipinakita niya sa akin. E ano naman kung hindi totoo? It's not a big deal Isabel. Aalis ka na rin naman, bulong ko sa aking sarili. Mag-iingat ka anak, saad ni nanay at niyakap ako. Niyakap din ako ni Dana habang si Tito Virgel naman ay masayang nakatanaw lang sa amin, kasalukuyan kaming nandito sa airport, kahit anong tanggi ko na hindi ako sasakay ng eroplano pauwi ng Mindanao, sila pa rin ang nasunod, mas mabilis daw kasi ang biyahe kapag ganoon. Kahit may fear of heights ako, wala na rin akong nagawa. Matutulog na lang siguro ako sa biyahe, para hindi ko maramdamang nasa sasakyan akong panghimpapawid. Sian, hindi mo man lang kakausapin si Isabel. Baling ni Tito Virgel sa tahimik na si Sian. Nakapahimulsang lumapit sa akin si Sian at bumulong. Take care, let's see each other again. Hindi ko alam pero parang ang ganda sa pandinig ang mga katagang iyon. Thanks, saad ko. I am not sure kung magkikita pa tayo. Nakangiti kong saad, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito, at bigla rin itong nanahimik. Hindi mawala-wala sa mga labi ko, ang labis na saya ng sumalubong sa akin ang mangyak-ngiyak na si Antefe. Niyakap ako nito ng ubod higpit. Kumusta ka? Nagugutom ka ba? Napagod ka ba? Sunod-sunod nitong tanong. Pwede lahat. Natatawa kong tugon kaya naman, mabilis ako nitong iginiya patungong kusina. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay namin, na yari sa pawid. Namiss ko ang tahanan iyon. Alam mo bang nagluto ako ng adobong pusit? Masiglang wika nito, habang inihahanda ang pagkain sa mesa. Naghila ako ng upuan at pumwesto na rin.
Para kasing mas lalo akong nagutom ng maamoy ang mabangong amoy ng adobong pusit. Talagang pinaghandaan ni Antefe ang pagdating ko ngayon. Alam mo ba, may chika ako sayo. Anito at Saka naghila ng upuan paarap sa kinaroroonan ko. Bigla naman akong naging interesado. Ano po iyon? Ilang beses kang hinahanap sa akin ni Rigor. Tila kay lakas ng pagtibok ng puso ko, nang marinig ang pangalan ng lalaking aking tinatangi. Tapos ano po ang sabi nyo? Sabi ko, nagka-boyfriend ka na sa Maynila, anito sabay halakhak. Bigla akong napatayo dahil sa narinig. Bakit nyo po sinabing may boyfriend na ako? Bakit? May relasyon ba kayo? Anito at mariing tumitig sa aking mga mata, na tila ba inaaninag kung magsisinungaling ako. Hindi kaagad ako nakasagot, hindi ko alam ang isasagot, kasi wala namang closure sa huli naming pag-uusap. Wala naman po, halos pabulong kong tugon at saka bumalik sa pagkakaupo. Joke lang yun pero naniwala siya agad na nagka-boyfriend ka, natatawa pa rin itong wika. Ayon, pagkatapos kong sabihin yun, hindi na nagpakita dito sa bahay, natatawang saad nito. Siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi man lang ito nagparamdam sa akin, noong nasa Maynila pa ako. Huwag na nga nating pag-usapan ang batang iyon, anito sabay subo. Kwentuhan mo ako sa mga experience mo sa Maynila, anito. Napangiti ako. Ikinwento ko dito ang tungkol sa naglalakihang mga billboards, at building sa pintong bumubukas, sumasara at umaandar na nagngangalang elevator. At sa hagdan ng umaandar at tumatakbo na ang tawag naman ay escalator. Panay ang tawa nito. Maliban dyan, may nakilala ka bang gwapo? Natigilan ako. Biglang sumagi sa isip ko si Sian. Sino? Nakangising tanong nito. Si Sian, ang anak ni Tito Vergel, simple kong tugon. Sumubo ako ng pagkain. Nagangat ako ng tingin, at napatigil ako sa pagmuya, nang mapansin ko ang mapanuksong mga ngiti ni Antefe. Ay, sure ko 9 love ka na sa kanya. Hindi ako makapaniwalang tumingin dito. Ako may in love sa arroganteng iyon. No way Antefe. Hysterical kong tugon. Arrogant. Bakit? Basta alam mo na ang ibig sabihin ng arrogant. Guwapo nga pero saksakan naman ng pangit ng pag-uugali. Tumawa lang si Antefe. Alam mo kung nagtagal ka pa doon, magkakadevelopan kayong dalawa sure bowl ako doon, anito sabay ngisi. Paano nga auntie? Ang pangit ng ugali. Sa loob ng mixing panahon na paninirahan mo doon, hindi ka ba pinakitaan ng kabaitan? Seryoso na nitong tanong. Napatigil ako sa pagmuya at nag-iwas ng tingin. Naalala ko bigla ang huling pag-uusap namin bago ako umalis. Nakiusap siyang huwag akong umalis. Napaigtad ako nang biglang tumili si Antefe ng kay lakas. Nako, baka 9 love yarn sa kagandahan mo. Halos lumuwa ang eyeballs ko, at lumaki ang butas ng ilong ko dahil sa narinig. Saan ba makikita ang ebidensya na 9 love nga siya sa akin? Tsaka, palagi akong nilalait ng lalaki na yon. Kesyo probinsyana ako at marami pang ibang masasakit na salita. Natahimik naman bigla si Antefe. Ay, may lahing bad pala ang anak ng napangasawa ng nanay mo Isabel. Dismayado nitong wika. Pero baka paraan niya lang iyon pero ang totoo, gusto niya lang na mapansin mo siya. Biglang bawi nito. Isang Sian Larson gustong mapansin ko. Saad ko sabay iling-iling sa gwapo, yaman, at hindi basta-bastang tao nitong si Sian, ay alam kong maraming nagkandara pang babae dyan, kaya imposible ang sinasabi mo auntie. Marahan lang itong tumawa at nagpatuloy sa pagkain. So talaga palang bigatin ang napangasawa ng nanay mo, no? Opo. Balikan natin itong si Rigor, kapag kuwan ay saad nito. Hindi ko pala na ikukwento sa iyo na lumuwas ng Maynila si Rigor, upang hanapin ka, anito. Napanganga ako dahil sa narinig. Talaga po, hindi ko makapaniwalang tanong. Bakit hindi niya ako tinawagan? Bakit hindi kami nagkita doon? Sunod-sunod kong tanong. Napakamot naman ng ulo si Antefe. Maling address at number ang ibinigay ko. Ano? Nanlumo ako at parang nawalan ng gana. Sinadya ko talaga iyon, para hindi kanya talaga makita, natatawang saad nito. Bakit nyo naman po ginawa iyon? Natatakot ako, na baka kapag nagkita kayo doon bigla kanyang itanan. Bakit niya naman ako itatanan? Hindi ko makapaniwalang tanong, ito talagang si Antefe, kung ano-ano ang pumapasok sa isip. Alam mo bang umamin siya sa akin na gusto kanya?
Napaawang ang mga labi ko, at kinakabahang tumitig kay Antefe. At saka, kahit ilang beses ka pang mag-deny, mabubuko rin kita anak, seryoso nitong wika, kaya mas lalo akong kinabahan. Bago ka umalis, naikwento sa akin ni Rigor, na kayo na, Anito at Mariing tumitig sa aking mga mata. Antefe, patawarin niyo po ako kung nagawa kong maglihim sa inyo. Mangiyak-ngiyak kong wika. Tumayo ako upang lapitan ito. Wala naman pong kasiguruhan kung kami na talaga, nag-aalangan kung saad. Kumunot ang noo nito, ngunit bigla rin lamambot ang ekspresyon ng mukha nito. Huwag ka nang mag-deny, sinabi na ni Rigor na sinagot mo na raw siya, kaya ayon na miss ka, kaya sinundan ka doon sa Maynila. Malas niya nga lang kasi ibang address ang ibinigay ko, Anito sabay kindat, imbes na sumama ang loob ko, ay natawa na lang din ako dito. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako galit dahil sa paglilihim mo. Lumipas ang ilang araw, at dumating na rin ang pinakahihintay kong enrollment. Ngunit hindi ko maiwasang malungkot, dahil wala si Rigor na makasabay ko sana sa pag-aaral, katulad ng pinag-usapan namin noon. Ngunit kung kailan nasa huling semester na ako sa pag-aaral, ay dumating ang hindi ko inaasahan. Nakatanggap ako ng balita mula kay Mr. Verhel na nasa masamang kalagayan si nanay, kaya wala akong mapagpipilian, kundi ang muling bumalik ng Maynila, at ihinto ang aking pag-aaral. Sobra-sobra rin ang pag-aalala ni Antefe para sa kapatid, kaya napasugod na rin ito doon. Hindi ko na napigilan ang pag-iinit ng mga mata ko, habang pinagmamasdan ang nakakaawang kalagayan ni nanay. Sobrang laki ng ibinagsak ng katawan nito. Mahimbing itong natutulog, at putlang-putla ang mga labi at maraming nakakabit na aparates sa katawan. She's in metastatic breast cancer, narinig kong wika ni Mr. Verhel mula sa likuran ko. Ano po ang ibig sabihin ng metastatic? Umiiyak kong tanong. Mahigpit kong hinawakan ang mga kamay ni nanay. Stage 4 breast cancer, halos pabulong nitong tugon, at ramdam ko ang sobrang sakit na nararamdaman nito. Stage 4. Ibig sabihin matagal niya na itong nararamdaman. Hindi ko makapaniwalang tanong.